We are talking in this financial faithfulness. No, last time we end with temptation. Wait lang, parang hindi na siya. No, temptation regarding greediness. No, dami pong uh, mga temptation surrounding us in this kind of materialism or greediness. No, it really hinders the principle and truth of the Bible to be content. No, kasi yan po talaga ang command, no, concern ang Panginoon sa atin na bilang mga Christians maging kontento tayo. So marami pong mga temptation, kaya ang advice po sa atin dito is be on guard to temptations and messages of the world. No, grabe ang mga messages sa mundo na no, kaliwat kanan ang advertisement, endorsement, no, enticement, no, kaliwat kanan 'yan. Kung kahit saan ka pumunta, marami, especially nowadays, no, sa atin, no, sa mga panahon natin na grabe ang technology, no? Because of technology, we can access to anything, no, in this world, especially in this kind of buying and selling. No, grabe na ka-click or karampant na yung online buying. No, online selling and buying and endorsing, lahat na lang, no, especially sa cellphone natin. Kung manotice ninyo, kung ikaw ay nanonood ng mga YouTube, no, kahit sa mga ganyang platform may mga commercial, Facebook, halos lahat ngayon ng mga social media platforms, no, dami mga commercials, endorsement, enticement, no, kaya we need to be careful. Kaya yung advice ng Bible sa atin sa Romans 12 verse 2, no, do not conform to this world. Huwag tayong ano ba sa Tagalog yung conform? Sumunod. No, actually yung word na sumunod parang parang weak pa yan. Parang ang word siguro na maganda is yung conforme or parang natin, i-align natin yung sarili natin. Yan po actually ang idea of conform. Na kung anong ginagawa ng mundo, sa atin gagawin din natin. So that's the advice of the Bible, na huwag tayo sumunod. Of course, ang ibig sabihin dyan ng Bible, huwag sumunod sa mundo o magkonforme, maging katulad nila in the matter of sin. No, and lifestyle na hindi siya nakaka-glorify sa Panginoon natin. So yun po ang ibig sabihin dyan ng Romans chapter 12 verse 2. So there are thousands of messages every day that clamor for our attention through the press about sa mga tawag nito, politics or media, no, press, television, radio, billboards, salespeople, no, and store display designed to get us to buy things we don't need. Yun talagang goal eh. No, kaya we need to be careful with money we don't have. No, kung wala namang tayo pera pero iniintais tayo. So sabi dito, to impress people, take note of this, ito yung minsan eh. No, ito minsan yung principle of the world. To impress people we don't know and to find happiness where it simply cannot be found. Ano pong ibig sabihin niyan? Okay lang, okay lang. So, tawag nito, kaya we need to be careful of the deception of the world. No, kaya minsan yung mga tao, alam mo yung mahilig magyabang, no, mahilig mag-display. No, mag-ingat po tayo dyan kasi minsan natitempt din tayo. Or ano ba sa Tagalog? Nabisa tayo tinitempt, parang iniinganyo, ano pang term? Tinutukso. No, tukso, no, tinutukso, iniinganyo tayo na sumunod. So that is the problem. Kaya, especially yung happiness na sinasabi nila, no, dito, pag mayroon ka nito, pag ganito, no, mai-enjoy mo yung buhay. Yes, there are
time siguro that you can say na nag-enjoy ka, but the enjoyment of the world, no, yung mga sa mundo, hindi sa Panginoon, ano lang yan, temporary. Amen. No? Panandali ang saya, ang term nila. No? Pero after that, you will suffer, no, ng mahaba o mabigat. So kaya we need to be careful on that kind of way or temptation. So here's the third principle. Evaluate purchases according to biblical principles, no? Especially yung mga pagbibili-bili natin, mag-ingat po tayo, no? I-evaluate, ibig sabihin, isipin mo muna, no? Kuwan mo muna, ano sa Tagalog nun? Sa English, weigh mo muna sa Tagalog. Imbestagahan mo na. Ha? Ano ba, te? Parang, sa Tagalog, yung evaluate, yung meron pag hindi ka Tagalog. Ano mo muna, i-balance mo muna. Tingnan mo muna ba, kung kailangan mo talaga. Kaya sabi dito, no, can we pay cash or will purchase? No, sabi niyo, or will the purchase put us in debt? Eh, question, makabayad ba ako niyan o magkakaroon ako ng utang? No, see guidelines regarding credit. Sa mamaya, merong ganyan, merong principle or guidelines doon. Do we have complete, here's mga question po ito ha. No, ayun ang ibig sabihin, evaluate. Tanungin mo muna sarili mo. Do I have complete peace about it? No, with no doubt. Kaya ang question doon, pag meron ba ako niyan, may peace ako? Na, yun ang evaluate mo muna sarili mo. Magkakaroon kayo ng peace? Ang tanong ganito, magkakaroon ka kayo ng peace pag may utang ka? No, I don't know ha. Sa akin personally, pag may utang, parang nababagabag ka pag may utang, no? Hindi ka makatulog. Parang hindi ka makatulog. No, that is the effect of it. Pero sa iba, parang saya-saya, parang nagkakawa ng kautang. No, parang ginagawa na lang enjoyment yung utang. So that is a very questionable. Kaya, no, kaya sabi dito, may peace ka ba pag binili mo yan or inutang mo yan? No? Romans chapter 14 verse 23, Colossians 3:15, tingnan kaya natin yung verse na yan. Anong ibig sabihin o anong mga principles na sinasabi sa Romans 14:23. Kung may Bible po kayo, please open in Colossians 3:15. And ako sa Romans 14:23. Tapos, ibasa na lang sa 3:15 mamaya after I read Romans 14:23. Basahin ko muna yung Romans 14:23. So sabi dito, and he that doubteth is dumb, if he eat, because he eateth not of faith, or whatsoever is not of faith is sin. So speaking of the doubt, and the opposite of faith. So kaya pag ikaw ay kumakain, tapos meron kang pagdududa or doubt, no, sa ginagawa mo, sabi kapag kumakain, no, sabi niya dito, so hindi ka kumakain sa pananampalataya, ibig sabihin, no, nagkakasala ka. No, that's what the Romans chapter 14 verse 23. It's talk about doubt and faith. No, kaya tayo as Christians, no, everything we do dapat may pananampalataya tayo sa Panginoon, and no, hindi ka nag-alinlangan, no, sa ginagawa mo. Kaya minsan that's the question that we need to ask ourselves. From Colossians 3:15, sino po pwede makabasa? Colossians 3:15. Sige, Pastor, brother. And let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Okay, thank you so much. It's about peace, no? That will rule in our heart. So the goal of God for us to have peace. Pag wala kang peace sa isang bagay,
there's a problem. No, there's a problem. It might be my sin, no, my disorder things, no, na kailangan i-settle. So sabi dito sa ating guide, we need to watch our tendency to rationalize. Anong ibig niya sabihin? Giving ourselves deceptive answers to do a bad thing. So sometimes ganun yung mga rason, no, ina-rationalize ng mga tao, hindi, kaya sige lang, love yourself, buy anything, buy this, buy that, love yourself, give yourself time, give yourself gift, mga ganun ng mga expression. There's no wrong to treat yourself, no, wala namang mali in the matter of that, pero if we do that, no, in a tawag dito, not God glorifying or hindi tayo peaceful, tapos nagkakamali pa tayo o nagkakasala, oh, that is not right. No, especially, no, parang minsan, ang mundo ngayon, ang kanilang ini-emphasize ngayon, love yourself, love yourself. Wala namang mali sa pagmamahal sa sarili. Pero, pag nako-compromise na natin ang Diyos sa pagmamahal sa sarili, I think that is wrong. Not only I think, but I believe. And biblically, that is wrong. Ano sabi ng Bible? The greatest commandment. Love your... What is the greatest commandment of all? Two greatest commandments. First, love God above all. Love God with all your heart, with your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor. Pangalawa, As yourself. as yourself. Kaya po ang love yourself, there's no wrong, no, in the context of loving yourself, but if you love yourself more than God, that is wrong. Kasi ang sabi ng Bible, love your God, no? I mean, love God above all. Secondly, love your neighbor as yourself. Anong ibig sabihin ng love your neighbor as yourself? Mahalin mo yung kapwa mo katulad sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ang problema sa mundo, bahala kayo dyan, mahal ko sarili ko. Di ba? Yan ang promotion ng mundo eh. No, bahala kayo dyan, magutom kayo dyan, mag-suffer kayo dyan, basta ako, mahal ko sarili ko. I will treat myself. So that is, I think, no, that, I mean, not, in the Bible, that is contrary or that is not right. Kaya we need to be careful to that. So sabi dito sa third point or third bullet, sabi dito, is it a real need or a matter of greed? Yun na medyo delikado, no? Ano ba, need ko ba ito? O baka greed lang to? O want lang to? No, parang gusto mo lang, selfish desire. Yun ang question. Kaya sabi diyan sa 1 Timothy 6:9 and 1 John 2:15, ano po sabi sa... sige po ate. Sige po. Ang mga nagsasanay yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Amen. No? Sa mga naghahangad na maging mayaman, especially mabilis na mayaman, o gustong maging mayaman, dyan ang mga taong nahulog sa tukso. Tukso what? No? Ng material, tukso ng mga masamang paraan. Yon, ang ibig sabihin niya yung greediness. No? Kaya ang tao, pag isang greedy ang tao, pag greedy na ang tao, kahit anong paraan gagawin. No? Kahit nakakasakit, nakakasama, nakakasira sa ibang tao, ang kanyang ginagawa, o lagay natin ang kanyang way of earning, sige lang, gawin ko pa rin yan. No? Medyo delikado po yun. Ang tao mga greedy, kahit alam niya may mapapahamak dyan, may masasaktan dyan, may masisira dyan, sa kanyang way of earning, gagawin pa rin yan. Kasi gahaman. No, that is greediness. And that is the problem of many people in the world. And sad thing is, even Christians nahuhook sa greediness. Na kahit alam nila
na deceptive na, nakakaloko na ang kanilang ginagawa para lang makapag-income, ginagawa pa rin. And that is a very, very big problem in the context of Christian community or Christian. Kaya po we need to be careful. That is the guidelines of the Bible. No, to love not the world, love not the money, no, but instead love God above all. 1 John 2:15, yan ata yung connection dyan sa verse na love not the world, neither the things that are in the world, for the love of the world. Or sabi dyan, because the content, or sabi dyan, love not the world, ano ba yung exact na word doon? Brother, memorize mo yung verse, 1 John chapter 2 verse 15, yung advice ni John. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya pag mahal natin yung mundo, mga bagay sa mundo, naging greedy na tayo, naging materialistic na tayo, ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos o pagmamahal sa Diyos, wala dyan. Kaya that is the awareness. Sabi dito, will it be profitable to our family nung ginagawa natin, nagbibinipisyo ba yung pamilya natin, our spiritual growth, or health, or ministry, the Lord, sabi dito, the Lord's reputation, and will it increase our love for the Lord, or could it hinder it? No? Na yan ang mga reflection, yan ang mga evaluation. Kaya bago tayo maghangad, no, nakunin, magkaroon ng isang bagay, o mag-ano man ng mga ways natin to earn, kaya tanong, nakakatulong ba sa pamilya? Yes, siguro, makakatulong yan. Pag ikaw naman talaga nakakapag, di ba? Or another thing, nakakatulong ba sa spiritual growth natin yan? Yun ang medyo delikado. Kasi pag yung isang bagay na gusto nating maangkin, tapos yan pala hindi nakakatulong sa spiritual growth natin, ay, that's a big problem. Because that is a clear sign that it is not God's will. Do you agree with that? Pag yung isang bagay na gusto natin, na hindi pala nakakatulong sa atin sa spiritual growth, yan God's will para sa atin. Or our health, nasisira tayo. No, kaya yung sabi ko last time, na pag nagninegosyo o nagbi-business, dapat yung business nakakatulong. Hindi lang sa'yo, but sa iba. Kaya yung business na nakakasira sa iba, sa health ng iba, sa puso ng iba, no? Yung mga, of course, minsan puso, yung business na nagpro-promote ng sin, no? Ng greediness, ng ano pang klaseng kasalanan, that is not God's will. In other words, it's not God's will or it's not God glorifying na nag-earn ka in that way on the tawag ito for the ang resulta nasisira ang iba. So that is not God's will. And then sabi nito, our ministry, no, that business ba nasisira yung ministry natin? That's not God's will. No, kung nasisira naman pala ang service natin, ministry natin, and the Lord's reputation, no, nasisira sa way of earnings na yan, o bagay na yan, that is clear, that is not God's will, or that's wrong. And will it increase our love for the Lord, or could it hinder it? Kaya, the true way of earning, or the true aiming, acquiring things in the world, kung yan ay nakakatulong sa atin, sa spiritual life natin, yes, praise the Lord. That is God's will. Pero pag yan ay nakakasira, clearly, it's not God's will. It is our own greediness. And that is the content. So, 1 Timothy 3:4, about greediness po yan. No, sabi ni Paul dyan, 5:8, no, 1 Corinthians 6:12. Tingnan na tayo 1 Corinthians 6:12. Ano sabi dyan ni Paul? 1 Corinthians 6:12.
Sabi dito, ako na lang magbasa. Sabi niya, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. So it talks about may mga bagay naman na okay lang, lawful, pero hindi siya nakakatulong. No, yun ang ibig sabihin dito ni Paul. And sabi niya, may mga bagay naman na sabi niya, but not all things not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. So he's talking about of the greediness, no, that things that will control you. Kaya sabi niya, dapat hindi natin i-allow ng sarili natin na makontrol ng mga bagay-bagay sa mundo na nakakasira sa atin, buhay, physically and spiritually. So that is the guidelines dito. Kaya evaluate purchases according to biblical principle. Kailangan natin, no, tingnan muna kung okay ba ito, tama ba ito, para ba ito sa aking, no, ikakalago ang bagay na ito, ang ginagawa ko na ito. Is our lifestyle, another evaluation, is our lifestyle adequate or more than adequate? What does it mean? Ang ginagawa o ang pamumuhay ko ba, ang mga binibili ko, ina-acquire ko sa mundo, dito, ang mga gusto kong maabot, no, or mga inaangkin ko dito, anong ibig sabihin dito? Equal to or fulfilling some requirement. O, ibig sabihin, parang tama lang ba? No, ibig sabihin, parang patas or kung sa term pa, parang natural, no? It is adequate, no? Equal, natural, or more than adequate. Kasi minsan may mga lifestyle na hindi naman natural na. No, sobra-sobra na. For example, wala kang pera, ang pera mo tama-tama lang naman. Mag-i-aim ka talaga. Kailangan ko ng iPhone 15. Di ba? Mag-aangat ka ng isang bagay na hindi ka lang naman magkaroon ng magaganda na rin, pero mamura o hindi naman ganun kamahal. No, actually, that is what we are talking about, adequate or more than adequate. Do we need to reduce, ito pa, do we need to reduce our spending by lowering our expected standard of comfort? Kailangan ba natin pababaan yung mga spending o expenses natin? No, paano natin yung pababaan natin ng konti para sabi dito, yung kasi nga kailangan, no, especially sa kulang yung budget or something. So that's the question. He's talking about here of purchasing something that it's not really need, no, but it's a want. Kaya Matthew 6:33, yan ang kanyang mga verse dito. Unahin mo yung Panginoon sa buhay mo. Huwag yung sarili. No, kasi minsan yung maraming mga tao, maraming mga believers or unbelievers, ang buhay ay basta unahin ko sarili ko. Unahin ko bulsa ko, unahin ko, no? It's not God's will and God's principle to seek ourselves and other things first rather than God. No, unahin dapat ang Panginoon. Tingnan natin ang ginagawa natin kumpara yan sa glory ng Panginoon. So, that is the evaluation. Bago tayo magbili, no, mag-acquire, kung ano mang ginagawa natin, no, i-consider na natin yan. So, guidelines regarding credit. Sino dito may credit card? Kasi tatay meron. Sino? Wala? Wala na? Credit card? Tawag dito. Ito credit card, no, is a very, very useful. Credit marami. No? Credit ka, walang credit card, puro credit marami. Sino may credit card? Walang nagre-raise na nga. Sino maraming credit? Siguro, wala.
Lahat may mga credit. Credit lang, walang card. No, the credit card is one of the helpful naman siya na tool in some way, no, sa atin, sa mundo. But, there's the but. Nagamit ko lang yun kung importante. Importante or emergency. Oo. Yan ang, Kasi malaki ang kanyan eh. Malaki ang interest. di po ate, dito sa Macau, ate. Oo. So, Matagal na yun. Ang- ang credit card, it is helpful in some way, but dangerous in the other way. Yes. No? That is the, Kapag hindi ka nagbabayad, dangerous yun. yun po ang problema dyan. Although, hindi naman yan sinasabi ng Bible, no, per se, na kasalanan niya. No, that's not. Even the credit, no, even the Bible, we will consider that in our guidelines. We have still a few minutes. So, basic principles, no, sabi dito about regarding credit. By the way, credit card, that is another thing. And credit, no, that is something. Kasi lahat tayo po siguro may mga credit o may mga utang. So, ang question ganito. Basic principle regarding credit. Okay, ito medyo prone na ito eh. No, yung credit. Delikado to yung credit, especially ngayon, maraming mga online credit. Meron kayo nakikita sa online credit? Dati yung credit, yung utang personal no? Yung mga Co-op, 5-6, no? Mga Bombay, no? Mga 5-6. Ngayon, iba na. Online credit na. Alam niyo yung online credit? Mga pautang, may paluwagan sa actual, may paluwagan din na online. Maraming yan sa Pilipinas. Daming mga online hiram. Tama? Saka dyan din pumapasok yung mga scam. Tapos minsan, pautangin ka ng bilis ng utang eh. Walang mga other requirements. No? Utang. Yung iba naman, utang tayo, utang dito, utang doon. Tapos, no? Tatakbo. Kaya ginagawa naman ng mga online credit na ito, yung mga agent nila through apps yun eh, diba? Yung mga apps yan, merong apps yan, maraming apps sa Pilipinas ng online credit. Tayo dito, parang wala dito kasi hinihindera tayo ng no? Pero sa Pilipinas, dami talaga niyan. Tapos pag hindi ka nakabayad, iharas ka. Maraming nangyari na ng mga investigation last time. No? Iharas ka, kunin lahat ng mga contacts mo, i-message lahat ng relatives mo, kung sino man, para masira ka, para mapwersa ka magbayad. Yun ang ginagawa ng iba. And that is the consequence. Kaya we need to be careful. The principle of credit sa credit. Sabi dito, God favors lending. Anong lending? Pautang. No, investing. It can be. Over borrowing because it promotes freedom and wise stewardship. Deuteronomy 15 verses 5 and 6. Sa Bible, mas napopromote, hindi ba napopromote, or parang ino-honor, or mas favor pa ng Diyos na ikaw ay magpahiram kumpara sa manghiram. Saan mas maganda? Hiram or pahiram? Pahiram na walang interest. Pero pag may interest, Depende, no? Pero mas, personally, saan mas maganda? Nagpahiram ka o humiram ka? nagpahiram, siyempre. Nagpahiram. Kasi siyempre kaya sabi niya freedom no, in wise stewardship. Pero, on the other hand, problema din minsan pag hindi mo control. Yes. Tama? No, pahiram ka ng pahiram, tapos wala. Tapos hindi na pahiram mo, di man marunong bayad. Delikado. No, kaya mag-ingat ka din No, mag-ingat ka din. Kung alam mo na ang problema ganito. Ang problema natin minsan, ang problema naman, yung parang alam mo yun, parang hindi ka makapag-hindi. Or something na parang sobrang lambot ng puso mo. No? Kahit alam mo walang-wala ka na, sige lang. Kahit meron ako, No? babayad ako. O, amen po at nanay. Kahit kung meron ako, pastor, pag
Basta nagbabayad ako. Oh, okay yun. Okay na magpahiram ng problema. Hindi problema yun. Kaya sa Bible, no, ang mas favor ng Panginoon ang lending, yung pahiram, kumpara sa hiram, panghiram. Kaya sabi dito, no, may freedom ka eh. Pag ikaw yung nagpahiram, no, at least hindi ka na enslave o hindi ka parang wala kang tali. Oo. No, kasi hindi naman ikaw ang humiram, ikaw nagpahiram. Problema mo lang, kung hindi ka bayaran. Yun. At kailangan mo na. No? Yun ang problema mo dun. No? Kasi ikaw naman magkandara pa sa paghahanap. So that is the problem. Kaya, although mas favor ng Diyos yun, pero still we need to be wise. No? We be a good steward. Unwise borrowing can put us in prison. In a position of servitude. Yan ang sabi ng Proverbs, chapter 22, verse 7. No, pag hindi ka matalino sa paghiram, talagang diyan ka matatalian ka, ma-i-enslave ka, yan ang ibig sabihin servitude. Kaya sa Old Testament, pag ikaw may utang, kung hindi ka makapagbayad, pwede kang i-request o demand na kunin ang sa'yo, or mag-serve ka. Mga ganon-ganon yung way nila eh. Kaya word of servitude eh. Ma-enslave ka dahil ikaw ay may utang. No, yan ang principle. Eh, ganon din yan sa principle natin ngayon. No, pag may utang ka, parang hindi ka free. No? Pag mulakad ka sa daan, ingat na ingat ka. Baka makasalubong mo si Juan. Pag alam mo, malayo pa lang si Juan. No? May hanap ka na ng ibang daan. Pag walang daan. No? Patay mali siya. No? Minsan ganun problema. No? Problema ko kung kayo ganun din. Minsan, kung sino pa yung nagpautang, yun pang nahiya. Ay, may utang yun sa akin, dito na lang ako. Di ba? That's the problem. Minsan, ikaw pa yung inutangan, ikaw pa nahiya. No? Kasi ayaw mo siyang mapahiya. So that is the problem. Yun ang another consequence or pag hindi tayo wise. Pero minsan meron lang, sige, pautangin mo muna ng konti, tapos marunong magbayad. Sige, pahiramin natin ulit. Pero yung iba naman, pag pinahiram mo ng konti, bayad agad. Kinukuha lang pala yung loob mo. Kasi susunod, nagpaplano. Di ba? Mga ganyan. So be careful. Use credit wisely and avoid it whenever possible. Actually, yung credit, yung utang, or yung especially credit card, hindi man na-mention yung credit card dito. No? Pero the same kind of principle. Though not prohibited, sabi dito, by the scripture, hindi po binabawal ng Bible, ng scripture na mangutang. Hindi naman talaga totally. Credit is generally mentioned in a negative sense. Yun lang. No, yung utang na may mention sa Bible na negative. Ibig sabihin, parang hindi maganda yung impact. Romans 13:8, ano sabi diyan? Last na lang to, then we will end. Yung parang tulog pa rin parang wala pa rin mga tao. Walang basta. Ay, oo nga pala. Mas kasi maikot. Oo, nag-iiba-ibang ang Yung tipo nga sa marong. yung mga kuha nila, rock, sa event ngayon. Kasi May kasi marathon. May kuha pala ngayon. So, yun lang. Romans 13:8. Sino po ang nakakita dyan? Let's read that verse. Wala pa may nakakita dyan? Romans 13:8. Sige. Ako na lang. Hindi ko ate. Romans 13:8. Owe no man anything, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Okay, so thank you po ate. So, owe no man anything. No, it's pag sinabi mo owe no man anything, hindi lang po ito refers to credit, no, or pera or something. Actually, it's in many ways, no, na pwede kang magkaroon ng utang na loob, whatever. No, yun doon ang kanyang parang general ito, owe no man anything. O included na po yung
yung pera, whatever. Kaya mas maganda pa na as much possible wala kang utang sa iba. Wala. Pastor, baka pinapatamaan ako, Pastor. Joke lang. No? So it's a ano yun, no? It's a biblical principle as much possible na wala tayong utang sa iba. Anything. No, it can be money, things, o bagay na parang, alam yung word na utang na loob? Utang na loob. Ha? Babayaran. Anong pagkaintindi nyo sa utang na loob? Matulungan ka, tapos, ano ba yung tawag nito? Sabi ko na to last time, no? Ang tanong ganito, ang utang ba na loob is a biblical principle? No. Ha? Sa Bible po ba yan? O ang Bible ba nagsasabi o may mga sinasabi regarding sa utang na loob? Parang wala. There's no such thing in the Bible. Kaya wag po tayong maningil ng utang na loob. Okay? As Christians, hindi po tayo dapat maningil, wala kang utang na loob. Anong utang na loob sa ginawa mo? It's not biblical principle to para singilin mo ang tao sa ginawa mo. Utang na loob ang term yun. So, biblically, no, that is not right and that is not acceptable sa Panginoon. Kasi, ang sabi lang ng Panginoon sa atin, love your neighbor, do good to others without expecting a return. Yan po ang love na sinasabi ng Bible. No, gawin mo yan, wala kang ini-expect na balik. Yan po. Kaya sa Bible, wala pong utang na loob. Sa tao lang yan. Kung gusto mo magtanaw ng utang na loob sa kanya, okay lang, walang problema. Di ba? Kung gusto mo magtanaw ng utang na loob sa kanya, sa tao. Pero, pag ikaw ay maningil, yun na siguro mali. Naintindihan mo natin? Pwede kang magsabi, may utang na loob ako sa'yo, mga ganyan. Pwede. There's no wrong, maybe, in that. But yung ikaw nang maningil, yun na yung problema dun. Okay, so, is often used as an absolute prohibition against borrowing. Nagagamit yung Romans 13:8, no? Principle. Nagagamit yan sa against borrowing. But it does not necessarily forbid the use of credit. No? Hindi po yan ang ibig niya sabihin. Na pino-forbid, binabawal, na ganito, hindi yan ganyan. It may simply teach the necessity to pay one's obligations, whether physical or spiritual, as they come due. Yung ibig niya sabihin nun, ang understanding of owe no man anything, no, it teach us na kung may utang ka, bayaran mo din. Mas maganda na wala kang utang. No, pero pag hindi ka pa nakabayad, sige lang, hindi ka makabayad kasi wala eh. O maybe kulang. As long as, ito magandang principle, as long as you are doing it. Ano pong ibig sabihin? Kung may utang ka ng ganito kalaki, no, at least nagbabayad ka kahit konti-konti. Di ba? Hindi na, may utang ka, bahala kayo dyan. No, tatakbo ka na lang. Hindi na yun. Sa Christian, hindi po pwede yun. No? Kasi kasalanan sa Panginoon yun. Pero, kung mahirap yung ano mo, hindi ka makabayad ng full installment. No? Kahit konti, piso-piso. Yung piso-piso, sobra-sobra naman yan. 1,000,000 utang, piso-piso bayad mo. Hanggang kailan niyo matapos? Di ba? So, that is, I think, no consideration. So, last na lang to siguro. Concerning credit, no, there are two basic alternatives. No, dalawa, sabi sa guide. Buy now on credit and pay the installments with interest. No, yun ang mga sa credit minsan. No, magbili ka through credit card, installation yung payment. So, okay yun. Acceptable naman po yun. Save now, ito na yung other alternative. Save now and buy later with cash and save the interest. Saan mo gusto? O saan ka doon? Yun ang siguro hindi saan mo gusto, saan ka doon? Dito ka ba sa credit na installment, tapos may interest? O dito ka sa nag-iipon ka, then bibili ka na lang later?
para ma-save mo yung interest. Saan ka doon? O saan mo gusto? Ha? All. All of the above. All of the above. Kaya, dalawang alternatives yun eh. Of course, sometimes, meron kasing emergency, yung sabi kanina ni nanay. No, minsan may emergency na kailangan mo eh. No, that time, kaya kailangan mo rin ng credit. Okay lang naman yun. As long as you pay, then the rest. Walang problema yun, as long as you pay. But, in the other side, no, it's on the not emergency siguro, may plano ka lang naman, no, na may plano ka na, bibili ka ng ganito, no, gusto magkaroon ng ganito, save. Mag-save ka na lang. No, para makaless ka at ang interest na maano diyan, save mo pa. No, additional. So that is the wise choice. No, ang way na 'yan. Kaya po, we need to consider these guidelines because it very helpful to our Christian life. No, as much as possible, we aim na walang utang. Sino ba sa atin dito walang utang? Walang utang. Walang utang. Wala kang iniisip na may babayaran pa ako, may hindi pa ako nabayaran. Sino ba sa atin dito? Walang utang? Wala. Very good, praise the Lord. Ako nagre-raise ako ng kamay, pero may utang ako ha. May utang pa ako. Mayroon pa kaming babayaran. No? Pero hindi naman forced na something like that. So, yun ang halos lahat sa atin ito, may utang ba? May mga inutangan. So, wag tayo tumakbo ha. Magbayad tayo. Okay. So, Pinagkakasya. hindi makasya. So, yun po ang natin, no, yung guidelines regarding credit. So, I hope and pray na it will help us. Kasi pag wala kang special, kung may utang ka man, maliit na tapos, ang mahirap dun pag may utang ka, tapos, ino-oblige ka na magbayad. Yun ang medyo mahirap dun. No, kasi magkakandara pa ka, no, magkakaano ka kung saan ka pumunta. Yung iba, ginagawa ng lifestyle yung utang. No, may ginagawa ng enjoyment ng utang. Tapos mangaway. Minsan makita mo sa social media din, mga post-post. No? Merong yan eh. May kanta yan, alam niyo yun? Sa utang. Ha? May kanta yan. Nung sa Tagalog meron. Sa Ilonggo sa amin meron eh. Ilocano mayroon. Ano meron din? Ilocano. No, utang lipay-lipay, supot. Ano yun ito? Nakalimutan ko na yung kanta. Sabi niya, utang lipay-lipay. Ibig sabihin, pag nangutang, saya-saya. Ay, nakautang ako. Pag siningil, ano na? Ay, hindi. Utang lipay-lipay. Bayad, dugay-dugay. Ibig sabihin yung bayad, ang tagal. Tapos, pag siningil na, away-away. Ibig sabihin, pag siningil na, awayin na lang para patas. Mano na tayo, inaway mo ako eh. Yan na minsan yung strategy ng iba eh. Bayad na siya No? kasi inaway. Kaya, it's not a good for Christian. It's for the other. Kaya it's good na as much possible, no, we don't have credit. Hindi naman binabawal ng Panginoon. Pero, owe no man anything. That's the principle of the Bible. Romans 13 verse 8. Okay, let us pray na lang closing with this